lang sila tumakbo? At parang medyo against ako na tumatakbo sila. Okay lang naman sa akin, tumakbo sila. Para sa akin, ayos lang naman na tumakbo sila sa pwesto sa gobyerno. Parang okay lang naman yun. Okay lang. Nasasayang yung mga boto kung di rin naman nila magagampanan yung mga role nila. Kasi nga, artista sila eh. What do they know about running? Kunwari, a city or a town or at least a senate. Kasi parang for me, parang bumababa yung standards ng Philippine politics. Ayun, siguro hindi naman porket artista, hindi ka na pwedeng tumakbo. For as long as may track record ka, and credible ka naman sa position, okay lang. Basta alam nila kung ano yung nasuka nila. Dapat meron silang knowledge tungkol dun sa posisyon na tatakbuhan nila. Yun, kaso lang, sana wag nilang gamitin yung kasikatan nila para lang. Tapos, sana magampanan nila if ever manalo sila. Ganun. Yung iba naman may sense, kaya lang yung iba wala. Ayun, siyempre, artista sila, dati nang kilala, yun yung pinaka-advantage nila doon sa mga programs na tumatakbo. Yung iba, maganda, yung iba kasi, meron naman yung mga maganda yung mga ginawa. Yung iba lang naman kasi, tumatakbo lang naman, sa kasikatan. Hindi. If yung mga present artista na na-elect, siguro yun yung mga, kung bumoto ako nun, siguro sila yung hindi ko iboboto. Ayun. Pero yung mga tumatakbo ngayon, hindi ko sila masyado kilala. So, hindi ko Depende pa kasi depende kung paano sila magka-campaign and kung ano yung mga credentials nila. Depende kung ano yung nakikita ko sa kakayahan. Kung nakikita kong may potential ba siyang maging leader or wala naman. Hindi rin. Kasi madalas sila rin yung mga absent o kaya naman meron silang mga shoot or meron silang isa-sponsor na ganito, ganyan na mga event. hindi. Kasi yung mga artista na na-elect ngayon, kaya si Tito Soto, gano'n, di ba? Hindi naman sila, yun nga, hindi man sila nagkaroon ng magandang educational background. So parang hindi nila nagagampanan na mabuti yung trabaho nila. Siguro naman, siguro binabalance nila sa sa pag-artista tsaka sa pagiging politiko. Sa Pilipinas, tinitingala natin ang mga artista dahil sa kanilang galing umiyak, magpatawa, maging kontrabida o kaya naman maging sa kanilang pananamit. Nakilala natin sila bilang tagapagbigay ng aliw. Pero dahil sa nagbabagong panahon ngayon, hindi na lang natin sa TV sila nakikita. Nakikita mo rin siya sa tarpaulin, sa munisipyo, at higit sa lahat sa Senado. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga artista sa gobyerno, sa politika. Ngunit, nagagampanan nga ba nila ang kanilang mga tungkulin? Kami po ang Group 1 at Group 2 at sabay-sabay nating tingnan kung ano ang kasaysayan, kasalukuyang kalagayan at hinaharap ng mga politikong artista. Sikat? Paano nga ba nasasabing sikat ang isang tao? Ito ba ay kapag maraming followers sa Twitter, tulad ni Ann Curtis o ni Vice Ganda? Kapag maraming babaeng nagtitilian at nagkakagulo tuwing nakikita ka, tulad ni Danielle Padilla? Sino nga ba ang mga artista? Sila ang mga prominenteng tao na nakikita sa telebisyon, pelikula, teatro at napapakinggan sa radyo. Sila ang mga taong may malaking impluwensya sa ating pang-araw-araw na buhay. May iba't ibang paraan para maging sikat. Maaaring dahil ito sa yaman ng isang tao, koneksyon niya sa mga prominenteng tao sa showbiz, at kahit sa mga maling nagawa niya na tumatak sa isipan ng publiko. Ngunit dito sa Pilipinas, mahirap ihiwalay ang artista sa politika. Ito ay sa kadahilan ng maraming artista ang tumatakbo para sa posisyon sa gobyerno. Ito ang mga tinatawag na celebrity politicians o artistang politiko. Ginagamit nila ang kanilang kasikatan, pera at koneksyon upang mahalal. Sila nga'y sikat, pero sila nga ba'y karapat-dapat? Saan nga ba umusbong ang pagkakaroon ng celebrity politicians? Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, ito ay nagsimula noong 1957 sa ngalan ni Rogelio de la Rosa. Si Regidor de la Rosa o mas kilala bilang si Rogelio de la Rosa
ay may ituturing na isa sa mga sikat na matinee idol ng panahong iyon. Nag-umpisa siya sa mga drama shows noong 1930s. Kalauna na inanatili siya sa mata ng publiko bilang isang vaudeville performer. Nagkaroon siya ng mga patok na pelikula. Bukod sa kanyang showbiz career, siya ay maituturing na unang Pinoy film actor na sumabak sa politika. Una siyang tumakbo noong 1957 bilang senador at nagwagi siya sa posisyon. Nakilala siya bilang isang diplomat. Naupo siya sa Senado mulang 1957 hanggang 1963. Sa pangunguna ni De La Rosa ng pagpasok ng mga artista sa politiko, sumunod ang ilan pang mga artista. Tulad na lamang ng grupo ng mga komedyante na kinabibilangan nila Pugo, Tugo, Lupito at Gregorio Tikman na tumakbo noong 1950s. Kahit opisyal ang kanilang kandidatura, itinuring ang pagtakbo nila bilang isang malaking biro kung kaya't walang nanalo sa kanila. Noong 1961, tumakbo si De La Rosa sa pagkapangulo. Kinalaban niya ang kasalukuyang presidente ng panahong iyon na si Carlos P. Garcia ng Nacionalista Party at Diosdado Macapagal ng Liberal Party. Sa kalagitnaan ng kampanya ay bigla na lamang nag-withdraw ng candidacy si De La Rosa kahit alam niyang siya ang may pinakamaraming supporters. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang dahilan ng kanyang pag-atras. Sinasabing nagkaroon ng masusing pagsusuri at makatwirang pag-iisip si De La Rosa kung ano ang kahinatnan sakaling siya'y manalo. Ang iba na may sinasabi na dahil ito raw ay ang pagiging magbayaw nila ni Macapagal. Matapos ang eleksyon, siya ay itinalaga bilang Philippine Ambassador sa Cambodia. Iginugol niya ang nalalabi niyang taon bilang isang diplomat. Ang pagtakbo ni Rogelio de la Rosa sa gobyerno ay nagbigay daan sa iba pang mga celebrity na tumakbo sa ibang posisyon ng gobyerno. Isa na dito si Eddie Ilarde. Si Eddie Ilarde ay isa sa mga kilalang Filipino radio and TV host noong 1950s. Nagsimula siyang pumasok sa politika noong 1963 nang tumakbo silang councilor sa Pasay City. Matapos ng 2 taon ay tumakbo naman siya bilang congressman. Noong 1969 ay tumakbo siya bilang senador sa ilalim ng Liberal Party. Ngunit natalo siya sa pagkakataong iyon. Tumakbo siya ulit noong 1971 bilang senador sa ilalim pa rin ng Liberal Party. Si Ilarde kasama ang ibang miyembro ng Liberal Party ay nasama sa bombing ng Plaza Miranda. Bagamat nasaktan ay nanalo siya sa pagkakataong iyon, ngunit hindi niya natapos ang kanyang termino dahil sa martial law. Sa ilalim ng martial law ay tumakbo siya sa ilalim ng party ni Marcos, ang kilusang bagong lipunan. Si Ilarde ay nahalal sa interim batasang pambansa bilang assemblyman na kumakatawan sa Metro Manila. Bata pa lang siya Nakuha noon niya ang atensyon nang ng sinubukan bansa niya sa ang maging kanyang isang mungkahi radio na palitan broadcaster ng pangalan ng bansa at nakilala sa bilang programa na tumatalakay sa Noong kasawian sa 2004 ay buhay tumakbo ulit pag-ibig. siya bilang independent candidate sa Senado, ngunit natalo. Isa pa sa mga celebrity politicians noon ay si Carlos Loizaga. Siya ay dating basketball player at coach. Siya ang nagdala sa Philippine National Team para manalo ng bronze medal noong 1954 FIBA World Championship. Pumasok siya sa politika noong 1966 bilang konsehal ng 3rd District ng Maynila. Noong kanyang termino, madalang lamang siyang makita at magsalita sa mga pagtitipon. Sa susunod niyang pagtakbo ay di na siya pinalad. Pagpasok ng 1990s, dumami na ang mga celebrity politicians. Maging mga atleta ay sumabak na rin sa kontento politika. ang mga personalidad na ito sa kasikatang kanilang tinatamasa, kaya pati ang pagpasok sa politika ay pinatulan pa. Pagdating ng bagong milenyo, higit na madaming artista ang sumabak sa politika, mapa national positions man o local positions. Magsimula tayo sa Senado. Si Bong Revilla, isa sa mga kilalang action star noong 1980 hanggang 1990s. Marahil ay sa impluwensya ng kanyang ama, kaya siya ay nasa politika rin. Una siyang naging Vice Governor ng Cavite noong 1995. Naging gobernador naman siya noong 1998, subalit natalo sa muling pagtakbo noong 2002. Na-appoint siya ni Nooy President Arroyo bilang chairman ng Videogram Regulatory Board at ito ay naging daan para tumakbo siyang senador noong 2004. Siya ay nanalo at sa taong din yon ay natapos ang termino ng kanyang ama bilang senador. Sa ngayon, ay nakapagpasa na siya ng mahigit sa 76 bills. Isa pang prominenteng action star na pumasok sa politika ay si Jinggoy Estrada. Ang anak ni Erap ay nagsimula bilang mayor ng San Juan noong 1992 hanggang 2001. Noong 2001 ay tumakbo naman siya bilang senador at nahalal sa pwesto. Sa kanyang unang termino ay nakapagpasa siya ng at least 16 bills
either as principal sponsor or principal author. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala kay Tito Soto? Sumikat siya bilang isang singer at miyembro ng VSTN Company. Isa rin siya sa mga host ng longest-running TV program sa Pilipinas, ang Eat Bulaga. Nagsimula siya bilang Vice Mayor ng Quezon City noong 1988 hanggang 1992. Nanalo naman siya bilang senador noong 1992 at 1998. Noong 1992 ay nakuha niya ang unang pwesto sa mga nanalong senador. Naging majority floor leader siya at chairman ng ilang Senate committees. Subalit, natalo siya noong 2007 elections. Pero itinalaga naman siyang member ng Board of Directors at naging acting chairman ng Dangerous Drugs Board. Isang kilalang action star at stuntman si Lito Lapid. At siya rin ay nangahas na pumasok sa politika. Nagsimula siya noong 1992 nang tumakbo at nanalo bilang Vice Governor ng Pampanga. Nasundan pa iyon ng 2 termino noong 1995 at 2001. Naluklok siya at ganap na naging senador noong 2004. Bagamat salat sa kalaman sa politika, siya ay nanguna sa isa sa makahulugang batas, ang Free Legal Assistance Act of 2010. Siya ang tinaguriang bida ng masa sa Senado. Meron din namang mga nagtagumpay sa local elections tulad nila Herbert Bautista, ang comedy actor, ay nagsimula bilang presidente ng Kabataang Barangay National Federation noong 1986. Naging konsehal siya ng Quezon City noong 1986 at naging vice mayor noong 1995. Natalo siya sa pagkaalkalde noong 1998, ngunit nanalo naman bilang vice mayor noong 2001, 2004 at 2007. Naging mabunga ang kanyang pamumuno. Naging active siya sa mga socio-civic activities. Ang star for all seasons na si Vilma Santos naman ay sumabak din sa politika sa Batangas. Nanalo siya noong 1998 at nasundan pa iyon ng 2 termino. Siya ang naging unang babaeng mayor ng lungsod. Kahit si Chong Joey Marquez ay pumasok din sa politika. Siya ang naging vice mayor ng Parañaque noong 1992 at naging mayor din ng lungsod noong 1995 at 1998 hanggang 2004. Pero ang maituturing na pinakamalaking pagsabak ng isang artista sa politika ay ang pagtakbo ni FPJ bilang Pangulo noong 2004. Ang tinaguriang King of Philippine Movies ay tumakbo sa ilalim ng koalisyon na nagkakaisang Pilipino. Si The King ay naging public figure hindi lang sa pelikula, ngunit pati sa kanyang mga pagkakawang gawa. Ginawa niyang pro-poor ang kanyang mga plataforma. Ang kanyang mga kritiko ay tinitira ang kanyang pagiging malapit sa mga political interest groups, tulad na lamang ng kanyang pagiging malapit kay ERA. Natalo siya ni Gloria Macapagal-Arroyo sa pagkapangulo, ngunit ang pagkatalo niya ang nagbigay daan para mas lalong mabunyag sa publiko ang mga anomalya ng Administrasyong Arroyo. Isa na rito ang Hello Garcia scandal na kinwestiyon kung nanalo ba talaga si Arroyo o nandaya lamang ito. Sino naman ang mga tumakbong celebrity politicians noong 2007? Andyan ang mga re-electionist na nanalo tulad nila Loren Legarda bilang senador. Sa ilalim ng Nationalist People's Coalition, nagtagumpay siya at nanguna sa mga nanalong senador. Nakakuha siya ng 18,501,734 na boto. Sa kanyang ikalawang termino bilang senador, ilang batas ang kanyang napasa, tulad ng Expanded Senior Citizens Law, Climate Change Law, Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises Act, Cheaper and Quality Medicines Act, at Revised Agri-Agri Law. Manny Pacquiao. Ultimo si People's Champ, hinangad makapasok sa gobyerno. Siya ay tumakbo bilang congressman sa unang distrito ng South Cotabato. Ngunit siya ay na-knockout ni Darlene Custodio sa politika. Sige, disadvantage siguro kasi meron ng stigma eh. Meron ng stigma yung celebrity politicians eh. Kasi nga, yung mga nauna sigurong celebrity politicians, pangat yung ginawa nila. Inisip ng tao dahil sikat lang sila kaya sila nanalo. So ngayon, inisip ng tao kapag may tatakbo ulit ng celebrity politicians, masama rin yung gagawin nila or hindi competent yung gagawin nila, hindi sila competent enough dun sa Senate or sa House. Yun yung disadvantage kasi may stigma na. Yung advantage naman, well, sikat sila. So, yung mga
mga tao kasi ang problem kasi hindi siya educated vote yung lahat ng votes kasi some people vote because they're famous. They vote because kaibigan nila o kilala nila, kita lang sa TV araw-araw. I mean, yun yung basis nila of voting And that should be not the case I mean, di ba, you have to look at the credentials, blah blah blah. Ayun hindi nangyayari. Pero advantage pa rin ng celebrity yun kasi sikat sila. So, kinukuha nila yung parang appeal to the masses. Parang ganun. Kaya sila nananalo. Yun yung advantage nila. So, kailangan na lang nilang galingan kasi pinili sila ng tao. Siguro, hindi ko alam. And well, UP students, ano naman parang hindi naman lahat tayo may pakialam sa artista, alam mo yun. Kasi pag sa ibang schools or sa outside, parang pag-artista, blah, blah. Pero dito kasi sa UP, hindi sila ganun Parang, so what, artista ka, di ba? Pare-pareho lang tayo dito, ganyan. Pero, tingin ko nakaka-affect pa din siya. Meron siya, of course. Kasama naman talaga yan. Masal na, syempre sa ibang partido, ganyan. Parang tingin kasi nila, parang, syempre, ang dami nag-run, di ba? And, parang tingin nila, mas madami pang deserving. Dun sa 12 kami, parang tingin nila, mas madami pang ibang deserving makapasok, parang gano'n. Kasi parang, nalala lang yan dahil sikat siya, gano'n, or kilala siya dito, or what. Hindi na gano'n siya sabi nila. Kasama talaga siya. May mga kasama, hindi mo naman, you cannot please everybody Parang there are really people who will try to bring you down. I mean, that's politics It's part of it Siraan, yung mga ganyan. It's part of it. It's politics. Una, karapatan naman nila, may karapatan silang tumakbo bilang mamamayan, bilang bahagi ng bansa natin. Wala naman akong tutol, wala naman akong pagsang-ayon sa pagtakbo nila. Ang concern ko ay yung pagboto ng mga tao sa kanila. Hindi sa karaniwang perception, hindi nagiging masyadong critical yung mga tao sa pag-assess ng mga tumatakbong politiko, be it celebrities or non-celebrities. Wala akong tutol o pagsang-ayon. Karapatan nila yan. In your opinion, sir, ba't po nag-exist yung from showbiz, this jumps, they go to politics from showbiz? Nag-exist, naging trend na lang siguro. Naging trend na nagiging mechanism nila ang showbiz para umakyat o lumipat ng ibang larangan, ng ibang industry katulad ng politics. Dahil nakikita nila na ang kanilang kasikatan, ang pagiging celebrity ay isang power. Kilala sila ng mga tao, therefore mas mataas yung familiarity, mas mataas yung nagiging ang tawag natin doon ay parasocial interaction na pinag-aralan ko for several years, na mas naramdaman ng tao na close sila sa mga celebrities dahil halos araw-araw nila nakikita. Yun yung pinag-aralan ko. Kaya mas meron sila advantage. At nakikita nila ito, celebrities, nakikita nila itong advantage na ito na madaling paraan o mahusay na paraan para pumunta sa politics. Ano pong masasabi niyo sa mga celebrity na wala naman talagang background about politics and they use their fame just to run and to win? Wala akong message sa kanila. Lagi ako tumitingin sa mga audience. No, kasi dalawa yan, sender and the receiver. Kung yung sender mo ay may intention siya na maging politiko o manalo bilang isang leader ng bansa, at siya ay celebrity na walang karanasan, dapat ang audience ay critical doon. No? Ano ba yung mga kakayahan nito? Kakayahang mamuno, kakayahang maging good example, kakayahang mag-manage ng bansa kung siya ay celebrity. What can you say about celebrities running for public office? There's nothing wrong with anybody running for public office, but of course, as a celebrity, you must be able to present the proper credentials as to why you want to run. The tendency of some celebrities is that they see public office as a fallback to
an irrelevant career. Okay, so they're rendering themselves obsolete in the entertainment industry, so now they want to go into public service. So that for me is unacceptable because, well, as an old saying goes, public service is a public trust. So you should have service to the people in mind when you seek an elective position. So anyway, to sum up, there's nothing discriminatory and there's nothing wrong about a particular celebrity. By celebrity, I hope you mean an actor, a singer, or an athlete, right? Those who are publicly known. There's nothing wrong if they want to run for public office, but of course they have to prove that they have the capability to do so. So what do you think motivates these celebrities to run for positions in the government? It depends on the particular celebrity. But of course, there are, without naming names, there are some celebrities who would see public office as I mentioned a while ago, a fallback to, or something that would help revive their career as entertainers, or sometimes these are, for lack of a better term, you know the term fame whore. Fame whore. Okay. Anyway, so they sometimes would want to be in the public eye, and part of public service is of course being seen by the public, being seen by people, because you get to be present in many of the public functions that go with the performance of your particular position in government. So that's one motivation. But of course, that doesn't mean that that's true for all celebrities. I would like to think that there are celebrities who mean well, so they really want to serve their constituents properly, and people would remember them more for that. Yeah. So aside from the advantages you mentioned, what are the disadvantages of celebrities running for office? Sometimes there are celebrities who are quite unprepared as regards running for office. So once they win, they end up not knowing what to do. There's a particular senator who comes to mind, for example, who ran for public office and got elected by virtue of his being popular, because he used to be a very, well, his movies in the past did well in the box office. So what he did, from what I know, is that he ended up hiring several consultants, but these consultants still didn't help a lot in the performance of his functions, because he wouldn't listen to these consultants, and he would rather go about his own ways as regards the process of legislation in the Senate. So that could be quite problematic if you just think that you could win. The mentality of people should be, what do you do after winning? If there's something that we can learn from the late Dolphy, when he was asked why is it that he doesn't want to run for any elective position, what he said in Filipino was, ano ang gagawin ko kung manalo ako? So what he had in mind was that, well, number one, he's working on the assumption that he has the capability to win. Okay, and he's not ashamed to brag about it because his Dolphy is popular. But he's humble enough to acknowledge that he may not be able to do well as a public official, because that's not his forte. He knows entertainment a lot. He knows how to make good movies, but as far as making good laws are concerned, as far as diplomacy is concerned, that's not his expertise. So there was an acknowledgement on his part. Eleksyon na naman ngayong taon. Sino naman kaya ang mga celebrities ang tatakbo sa darating na eleksyon? Sa dami ng mga tatakbo, maituturing na naman na star-studded ang election 2030.